Lakers, kailangan daw ng matinding pagbabago. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video. Bumagsak ang Lakers sa 10 seed matapos manalo ng Warriors over Portland Trail Blazers. Tabla ang Kings, Warriors at Lakers na may 45 and 35 win-loss record. Yun nga lang, dahil lamang sa kanila sa series ang Kings at Warriors, kaya sila bumagsak sa 10 seed. Pareho may tig-2 larong natitira ang tatlong team na ito, kaya para makuha ng Lakers ang 8 seed, kailangan nilang ipanalo ang huling 2 laro at matalo naman ng kahit isang laro ang Kings at Warriors. Well, nasa tama naman ang mindset ng Lakers dahil kahit nasaan daw sila sa standing ay kailangan pa rin nilang manalo. So meaning, nakafocus nga ang team ngayon sa panalo. Dahil sa struggle ng Lakers, napakaraming negatibong balita ang lumalabas. Una na dito ang balita na hindi masaya si LeBron James kay Darvin Ham sa pag-struggle ng Lakers early this season. Ayon niya sa report ni Eric Pincus. Kapag may ginuhit na play si Coach Darvin Ham, ay hindi ito pinapansin ni LeBron or minsan nanlalaki pa at umiikot ang mata ni LeBron na parang hindi makapaniwala sa iginuguhit na play ni Coach Darvin Ham. Sinabi din ni LeBron sa Mind the Game podcast na vinito niya ang play ni Ham versus LA Clippers na nagresulta nga sa kanilang comeback win. Maging ang mga fans ay patuloy na sinisisi itong si Coach Darvin Ham sa naging decision nito early this season. Una daw ay binangko nito si Austin Reeves ng 25 games. Pangalawa, ibinangko niya din si D'Lo ng December at dito ay nagsisipaglabasan na ang mga trade rumors patungkol kay D'Angelo Russell. Pangatlo, naging starter si Taurean Prince ng 49 games. Pang-apat, pinag-start niya si Cam Reddish ng 26 game. Well, si Cam Reddish ay nagkaroon din ng impact sa depensa ng Lakers pero bagsak talaga siya sa opensa. At ang panghuli, nagtagal si Coach Darvin Ham para gawing starter itong si Rui Hachimura. Nang February lamang pinag-start si Rui Hachimura kung saan nagkaroon ng 24 and 13 win-loss record ang Los Angeles Lakers. Ito talaga ang nagpagulo kay Ham, ang pag-experiment ng kanyang rotation na sumira nga sa chemistry ng Los Angeles Lakers na nabuo last playoffs. May lumalabas pang report na kailangan daw ng Lakers na mag-reset. Ayon sa report ni Sen Divini ng Heavy Sports na ayon daw di umano sa mga executives around the league at sa iba nasa loob ng Lakers franchise na dapat daw piliin ng Lakers maging conservative at gumawa ng wiser route. Ito nga ang mag-start over. Kailangan daw paalisin na si LeBron James at i-trade itong si Anthony Davis at kumawala sa impluensya ng Clutch Sports Agency. Mangolekta ng draft picks, magsimula ulit sa mga young pieces at cap space. Yun daw ang kailangan ng Los Angeles Lakers ang gumawa ng drastic change. Grabe naman. Well, parang mahirap yan gawin dahil halimaw pa rin maglaro itong si LeBron James at itong si Anthony Davis ay talagang napakaganda ng paglalaro. And I don't think sila ang problema sa pag-struggle ng Los Angeles Lakers. Isa pa, kilala ang Lakers na gusto agad mag-compete ng kampeonato. Kung papakawala ng Lakers ang kanilang dalawang superstar, talagang pag-aagawan ito at makakakuha sila ng napakaraming draft picks. Kaso, mababawasan naman ang sales ng tickets dahil iba talaga ang hatak ni LeBron James sa mga fans.